Jeremy's POV. Ma, hindi pwede. Dapat ako ang masusunod, hindi ko maiwasang magpadyak. Nahihiya siya sa kausap niya at hinarap ako ng tingin. Isa ka pa sa akin Jeremy at malalagot ka. Napalunok ako sa nakakatakot na mukha ni Mama. Tumawa ang babaeng kaedad niya. Nako Ate Red, kawawa naman si Jeremy. Nako Cynthia, nakakainis iyang batang iyan. Kanina pa ako kinukulit. Kumunot ang noo ko. Why the hell she brought me here? Anong gagawin ko sa maliit na bahay na ito? Magbibilang ng butiki. Jeremy, nababagot ka na ba anak? I nodded. Opo Tita Chacha, wala po ba kayong plaza malapit sa inyo? Meron naman iho but it's far from here. Maraming sasakyan sa kalsada baka mapahamak ka. Magsasalita pa sana ako nang tumayo si Mama at piningot ako sa tenga. Ma, it hurts. Tumahimik kang bata ka. Natawa ulit si Tita Chacha at si Mama naman ay galit na sa akin. Sayang, nasa school kasi si Caroline kaya wala kang kalaro. Hindi pa sila umuwi ni Edgar. Nakangiting sabi ni Tita Chacha. Nag-aaral na pala ang anak niyo ni Lester. Si Mama na nagulat. Ah, oo ate, si Edgar ang nagsusundo sa kanya kada hapon. Hindi na kasi ako pwede mapagod dahil naging mas akitin ako nitong mga nagdaan. I sighed at lumabas dahil ayaw kong makinig. It's better if Mama just left me sa bahay. Mas gusto ko pang maglaro ng computer. I went to our car para sana sumakay nang makita ko ang isang bata na papasok sa loob ng bahay. She's singing and her bangs is cute. May dalawa pang maliit na hair clip sa ulo niya. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Pakiramdam ko tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hi, cute niyang sabi at pumasok sa loob ng bahay. Hindi man lang ako nakasagot. Napakakurap-kurap ako nang mawala siya sa harapan ko. Biglang nag-init ang mukha ko at nagtago sa loob ng kotse. Doon ko na hinintay si Mama na makabalik dahil hinahabol ko ang hininga ko. Oh Jeremy, bakit hindi ka na bumalik sa loob ng bahay? You should at least say bye to your Tita Chacha. Ayaw ko. Why I feel so hot? May lagnat ba ako? Jeremy, hindi ko na nagugustuhan ang ugali mo. Ma, I wanna go home. Jeremy, sige na. Nandoon na rin ang anak ng tita mo. You can at least say hi to her. That little girl. No, ayaw ko. She's a witch. Feeling ko she casted a spell on me, dahilan kung bakit ganito kalakas ang tibok ng puso ko. Ma, may lagnat yata ako. Kumunot ang noo ni Mama at nilagay ang kamay niya sa noo ko. Hindi ka naman mainit pero bakit nga ba ang pula ng mukha mo? Ma, mamamatay na yata ako. Sinaman ako ng tingin ni Mama at sumakay sa sasakyan niya. Umuwi na nga tayo, ang dami mo talagang kalokohan na nalalaman. Pagdating namin ng San Roque, agad akong naligo para palamigan ang katawan ko but mainit pa rin ang pisngi ko. Nagmamadali akong tumingin sa salamin at nakita ang mukha kong mapula pa rin. Ma, nagmamadali akong bumaba para hanapin si Mama. Just go Jeremy, magbihis ka nga, bakit ka nakabrief? Ma, dalhin niyo na ako sa hospital. I think I'm gonna die. Hilaw na ngumiti si Mama sa kakilala niya. Ngayon ko lang napansin na may bisita pala siya. Pasensya ka na Ivan sa anak ko. May hindi lang siya nakaing maganda. Nang tignan ako ni Mama, pinandilatan niya ako ng mata. Agad niya akong kinurot ng palihim na ikinadaing ko. Umakyat ka sa loob ng kwarto mo at huwag kang lumabas. Pero ma, mamamatay na yata ako. Hindi na siguro siya nakapagpigil, napalo niya na ako sa puwet kaya nagmamadali akong tumakbo pabalik sa loob ng kwarto ko. Tumingin ulit ako sa salamin. Bakit namumula pa rin ang pisngi ko? Is there something wrong? I throw myself on the bed at inalala ang batang babae kanina. Upon thinking her face, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Naloko na, hindi ko nagugustuhan ang nangyayari. Pumunta ulit ako ng banyo para maligo. I didn't see that child again dahil hindi na dumalaw si Mama sa salay. Nagkaproblema sa kanila ni Papa at nauwi sa hiwalayan. I'm sorry Jeremy, but we can't save this marriage anymore. Pero ma, your father fell out of love to me, dahil hindi ko kayang ibigay ang pagmamahal na binibigay niya anak. I couldn't understand them at all. They are still friends but hindi na sila nagkabalikan pa. Ibang-iba sila sa mga mag-asawa na nagkahiwalay,
ang parents ko, ayos pa rin sila sa isa't isa. Eventually, natanggap ko rin ang lahat, na ganoon na ang setup namin. Nagka-girlfriend ng bago si Papa but hindi pa rin sila anal ni Mama. Ma, bakit hindi pa kayo nag-a-anal ni Papa? Nasa office niya ako, I am wearing my school uniform at some idea lang ako ng San Roque to ask her that. Narinig ko si Papa at Alexis na nag-aaway dahil gusto ni Alexis na maanal na si Mama at Papa. Your dad didn't ask me that. Besides wala rin akong plano na mag-anal kami. Ako pa rin ang magiging legal na asawa, dahil gusto kong manahin mo ang lahat ng kayamanan ng papa mo. But don't you think it's unfair, Ma? They committed adultery anak. Totoong hiwalay na kami pero kasal pa rin kami ng papa mo. But look what he did. Nagsama sila ng babae niya sa iisang bahay. Who's unfair now? Tumingin ang mama ko sa akin. Wala akong kaso kahit papapalit siya ng babae, basta siguraduhin lang niya na ikaw ang magmamana ng lahat. Dahil anak ka namin Jeremy. Nagulat ako sa sinabi niya. I wanted to say to her na hindi ko kailangan ng yaman ni Dad. He's literally controlling my life now. Gusto ko ng tahimik na buhay pero paano ko sasabihin yun kay Mama? She looked so tired. Mag-isa lang siya. Ginugol niya ang panahon at oras niya sa trabaho dahil alam kong ayaw niyang maramdaman na mag-isa siya. I hugged her from behind. Ma, I'm sorry. She smiled. Ano ka ba anak? Mama is fine. Do not worry about me. Basta tandaan mo, ikaw dapat ang magmamana sa lahat ng kayaman ng dad mo. Iyan ang naka-imprint sa utak ko, na magiging tagapagmana ako ng dad ko. I let my father control me. Isang malakas na sampal ang natamo ko nang makapasok ako sa office niya. Jeremy, ano itong nabalitaan ko na napaaway ka raw? It wasn't my fault. Your fault or not, dapat umiwas ka. Muntik ka nang makulong dahil sa ginagawa mo. Tandaan mo, dala mo ang apelyido ko, Jeremy. Ayaw kong madungisan ang Anderson sa kalokohan mo. Noted Dad. Go to your room. Now. I nodded. Kinuha ko ang bag ko at pumunta ng kwarto ko. Hinubad ko ang uniform ko at humiga sa kama. Another slap from him. Gusto ko nang sumuko ma. Ayaw ko na dito. I closed my eyes and rest my body for this night. Dad changed so much. Jeremy, I'm sorry. Umiiyak si Natasha habang nagmamakaawa na huwag akong makipaghiwalay sa kanya. Natasha, let's break up. No, Jeremy, please. Ayaw ni Dad. Gusto kanya. Gusto kanya bilang boyfriend ko at kapag nalaman niya na nag-break tayo dahil nagloko ako, pagagalitan niya ako. I sighed. I can't stay in this relationship while she's sleeping with someone else. Let's break up. Sabihin mo ako ang nagloko. Nanlaki ang mata niya. What? But Jeremy, pagagalitan ka ng dad mo. I don't care kesa naman sa ikaw ang pag-alitan. She cried again. Jeremy, thank you and I'm sorry. I chuckled at niyakap siya. Mahal mo siya. She slowly nodded. I didn't mean ta. Kusa na lang akong nahulog sa kanya. I understand. We parted ways after that confrontation. Natasha is a nice girlfriend. More likely hindi kami romantically attached. Para lang kaming magkaibigan dalawa. And I understand bakit siya nahulog sa iba. There are things I am lack of. Siguro kasi hindi ko naman siya sobrang gusto talaga. Niligawan ko lang siya for the sake of Dad's appreciation. College na ako at I'm trying to enjoy my life amidst of Dad's words. Nakakilala ako ng maraming tao, napunta sa hindi mabilang na mga relasyon, at sinayang ang aking buhay. Talagang inako mo ang pangloloko ni Natasha sa'yo. Nagulat ako nang bigla akong akbayan ni Rance. Napailing ako at binuklat ang libro na hawak ko matapos naming makaupo sa library. Wow, this is new. You're studying. Gago, this is my research paper. Grabe, bilib na ako sa'yo. Good student of the year. Ay oo nga pala, bakit hinayaan mo si Natasha na magpakalat na ikaw ang nagloko where in fact siya? Hayaan mo na siya. Natasha is a good girl. Her dad is controlling her. In what way? Aniya habang binubuksan ang bengbeng chocolate. Saan mo naman nakuha iyan? My admirer gave me this. Aniya, napailing ako. Her dad wanted her to date me.
Pareho sila ng dad ko kaya hinayaan kong sirain niya ang pangalan ko at maging masaya siya. Pumalakpak siya kaya napag-alitan kami ng librarian. Pwede ba tumahimik ka? Lumabi siya. Sorry naman pero nakakabilib ka dude. Talaga ba? Grabe, man, I'm so proud of you. Akma niya akong yayakapin nang iharap ko sa kanya ang kamao ko. By the way, lilipat na naman ako. Hindi ko na siya pinansin dahil mukhang magdedrama na naman siya. Hoy, totoo, lilipat na ako. Grabe, I had a great time here in Cagayan de Oro. It's my first time here. Tigilan mo ko Rans at nabibweset ako sayo. Tumawa siya, ayaw mo maniwala na first time ko dito. Oo na, first time mo na. Lahat naman first time sayo. Ay ewan, dyan ka na nga. Kinuha ko na ang gamit ko at umalis. It's not his first time here but yes, palaipat-lipat siya ng lugar sa buong mundo. Dito siya nag-high school sa Cagayan de Oro tas lipat ulit din balik na naman. And yeah, he's claiming na first time niya sa lahat. May pagkasaltik din ng gago. After 2 days, hindi na bago sa akin ang masampal ni dad. Kakapasok ko lang sa office niya dito sa bahay, kamay na niya ang sumalubong sa akin. Kailan ka ba talaga magtitino Jeremy? You dared to cheat on Natasha. She's a good daughter. Bakit mo sinayang? Yumuko lang ako, hindi ako nagsalita. Pagod na ako dito. Tapos na ako sa lipunang ito. I had enough. Bakit ba ganito lagi ang sinasamahan ko? Ganito ang dinidate ko, ganito lagi lahat. I want my freedom. Ano wala kang sasabihin? Ano pa bang dapat kong sabihin dad? Bastos kang bata ka. Akma niya sana akong sampilan ulit nang pigilan siya ni Alexis. Stop it Robert, sobra ka na. Sasabihin ko ito kay Mildred oras na saktan mo pa si Jeremy. That kid needs the discipline. By hurting him. Talaga ba ha? Tumalikod na ako. Alam kong mag-aaway na naman sila ni dad. Dumiretso ako sa kwarto ko dahil gusto kong matulog. Maya-maya pa pumasok si Alexis dala ang ointment at ice cubes. Sit, lapitan natin ng ice ang pisngi mong nasample ng papa mo sa'yo. Huwag na, matabang na sabi ko. Jeremy, nagbabantang sabi niya, wala akong nagawa kundi ang umupo. I don't hate Alexis. She's a mother figure to me. She took care of me. Kaya isa rin sa naging factor bakit mabilis kong natanggap ang setup ng pamilya namin dahil sa ugali niya. I feel like, may mama pa rin ako sa bahay na ito ni dad. She let dad discipline me pero kapag pakiramdam niya sobra na, she always stepped up. Sayang naman itong mukha mo kung papangitin ng dad mo, she smiled. Somehow gumaan ang pakiramdam ko. Thank you for doing this even if you're not my mom. She smiled at piningot ang ilong ko. I am your mom kahit pa hindi ka nagmula sa akin, aniya. Nang matapos siya, lumabas na siya ng kwarto ko. I smiled and slipped quietly in my room. Now, I am anas for breaking Natasha's heart. But I don't give a damn. The issue imprinted on my name kahit na lumipas na ang mga taon. Jeremy the womanizer. Jeremy na walang kwenta. I used hearing those from them and again, I don't give a damn. Rans left, mabuti at wala nang unggoy aaligid sa akin. Nasa Amerika na ang gago. I graduated and kasalukuyan ng tini-train ni dad sa company. Each day, I feel suffocated to his manipulations. Gustong-gusto ko na maglayas pero konti na lang. I rebelled. I went to bar and had fun with random girls. The freedom I'd like to have. Naglakad ako palabas ng bar and every woman kissed me kada nadedanan ko sila. I shook my head. Pagdating ko sa company niya, "Hey dad," sabi ko nang makapasok ako sa loob ng office niya. Nilatag niya ang mga larawan pagkapasok ko pa lang. A picture of me with different women. I looked at him at naabutan ko ang galit na mukha niya habang nakatingin sa akin. Ano bang pinaggagawa mo Jeremy? Proud ka ba talaga sa pagiging womanizer mo? Dad, I just chill. Chill? You call it chill? Are you out of your mind? You're destroying our name goddamn it. I clenched my fist. Kahit naman anong gawin ko, hindi pa rin naman siya natutuwa. What is it? Your rebellion. Bakit? Hindi ako sumagot dahil naiinis na rin ako. Even your mother's maid. Ella, really Jeremy?
Kahit maid kinapitos mo, ganoon ka ba kababang tao? I smirked. I'm young and active. Anong problema doon? Namumula na siya sa galit. Lumayas ka. I nodded. Sana nga palayasin na niya ako real good kesa ganito lagi. Pumunta ako sa bahay ni Mama. I saw Ella smiling at me. I went out to the kitchen at sumunod siya. Agad niya ako sinunggaban ng halik na sinuklian ko rin naman. Easy babe. Mamayang gabi, sa kwarto ko. With undies or not? I smirked. What you prefer? Wala. Good then. Para diretso mamaya. Pumasok ang matandang katulong dala ang mga panlinis. Where's Mama? Naku Sir Jeremy, yung mama niyo, wala po dito. Namatay po kasi yung kaibigan niya sa salay. Kumunot ang noo ko. Kaibigan? Sino? Cynthia daw po ang pangalan. Nanlaki ang mata ko nang marinig ang sinabi ng katulong. What? Namatay si Tita Chacha? Are you kidding me? Agad siyang umiling. Hindi po Sir Jeremy. Namatay po siya at matagal na po pabalik-balik si attorney doon, dahil siya po ang nag-aasikaso sa kaibigan niya. Gulat na gulat ako at hindi makapaniwala sa narinig. Agad akong lumabas at sumunod kay Mama doon sa salay. Nag-commute lang ako kasi hindi ko dala yung kotse ko. Pagdating ko doon, maraming tao ang nakikilamay sa labas. Hindi ako pumasok pero kita ko si Mama na hinahagod ang likuran ng babae na sa tingin ko ay anak ni Tita Chacha. She's crying at rinig na rinig ng lahat ang iyak niya. I'm staring her face and suddenly, pumasok sa alaala ko ang batang babae noon na alam kong siya. She's crying habang nakayakap sa kabaong. Kawawa naman si Caroline. Sinong mag-aalalaga sa kanya ngayon? Rinig kong sabi ng isang ale na nakatingin sa loob ng bahay. Alam mo ba, walang ibang hiniling si Chacha bago siya namatay kung hindi sana may mag-alaga daw sa anak niya. Kumuyam ang kamao ko. Hindi ko alam bakit. First time ko ulit siya makita matapos ang mahabang panahon. Malaki na siya ngunit hindi nagbago ang itsura niya. She's still beautiful. But unlike noon, ang mata niya na puno ng buhay, ngayon, wala na. Puro nakalungkutan. Tinignan ko yung picture ni Tita Chacha. Nakangiti siya at nakatingin sa akin. Sobrang sama ng loob ko sa anak niya. Gusto ko siyang puntahan at damayan but I know hindi niya ako kilala. Madami na kaming beses na nagkita pero masyado pa siyang bata noon. I have memories with Tita noong panay pa kami punta ni Mama dito. I remember how Tita looked at her only daughter. Tanda ko kasi pinangarap ko iyon. Pinangarap kong makita sa ama ko ang ganoong klase ng tingin mula sa magulang. Tingin na puno ng pagmamahal. Hindi na ako tumuloy. Hindi ko alam bakit but I hate to see her face crying. Hindi ako sanay kahit pa hindi naman kami lagi nagkikita. Umuwi ako ng Opol at nagkulong sa kwarto. I texted Mama, at sinabi niya sa akin na patay na nga si Tita Chacha. I'm monitoring them at noong libing na, pumunta ako pero nasa malayo lang ako nakatayo at nakatingin sa kanila. Nakita ko ang anak ni Tita Chacha. Mukha siyang malungkot pero nakangiti siya sa mga tao na nakikilamay sa kanya. I clenched my face. I hate watching her faking her smile. What's her name again? Ah, yes, Caroline. Ano po, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa akin dito. Sa naririnig ko, alam kong nandito na siya sa bahay. Narinig ko na nag-usap sila ni Mama. Pinagpatuloy ko ang pagkain ko pero ramdam ko ang titig niya sa akin. Sa lahat ng taong nakilala ko, siya lang ang bukod tanging nakagawa nito sa akin. Na para bang hindi man lang siya naiintimida sa akin. In fact, she's the one trying to intimidate me. Pinakilala siya sa akin ni Mama. Caroline de la Vega. I knew her already but to her, it looked like, first time niya akong nakilala. Nakakainis. We've met a lot of times already. After we eat, hindi na siya lumabas sa kwarto niya. I wonder anong ginagawa niya. Mabaho ba ako? Bakit parang ayaw niyang madikit sa akin? I sighed. Tumayo ako dahil balak kong lumabas but before I did that, naligo muna ako ng pabango. I'm done taking a bath at naabutan ko si Mama na paalis na. Jeremy, ikaw na muna ang bahala kay Caroline ah. Maaga kaya tama. That's inevitable anak. Attorney ako at maraming nangangailangan ng tulong sa akin. You take care, Ma. I kissed her cheeks at dumiretso ng kusina. I saw Ella, at nakasimangot siya.
Na-miss kita, I just smirked and said. Pasensya na, I was busy this past few days. I was about to get some water nang marinig ko ang boses ni Mama na kausap siya. Gising na siya, lumabas ako ng sala para tignan siya but nakalabas na sila. Jeremy, nagulat ako nang bigla akong itulak ni Ella sa couch at hinalikan. Hindi ko siya agad na itulak, narinig ko na lang ang singhap ni Caroline na nanlalaki ang mata na nakatingin sa amin. From that day on, tinitignan na niya ako na para bang isa akong lalaki na may nakakahawang sakit. Sa mata niya, parang nandidiri siya at galit ako. Naiinis ako, ayaw ko nang lumalapit ka sa akin. Napasinghap si Ella. Pero Jeremy, you heard me. Huwag ka nang lumapit. Umalis na ako at iniwan siya. Ayaw kong iniiwasan ako ni Caroline. Gusto kong tignan niya ako na walang pandidiri. I closed the distance between us. But I could feel na naglalagay siya ng matayog na pader sa pagitan namin. What are you doing? Can I come? Hindi pa man siya nakasagot, pumasok na ako. Umupo ako sa kama niya at tinignan ang research niya. Matalino. I smiled secretly. Nang magangat ako ng tingin sa mukha niya, namumula ang pisngi niya. Hindi siya makatingin sa mata ko. Kumabog ng mabilis ang puso ko. What does it mean? Do you like me, baby? I asked her out to the bar. Gusto ko siyang makabonding. I wanna know her deeply. But then, ang nangyari nung gabing iyon ang nagpabago ng lahat. Hinalikan niya ako. Para kang babae. Will you stop smiling, you idiot? Sinimangutan ko si Rance. Bakit ba ang ipal mo? Dude, para kang tanga. Ano naman kung hinalikan ka? Hindi ka pa ba nahalikan ni Numan? What? Nakangiti ka. Sino ba iyan? I smirked. Secret. Ano? Send mo sa akin ang picture niya. Ayaw ko. Wala akong tiwala sa pagmumukha mo. Pinatay ko na ang tawag matapos kong sabihin iyon. I know na nagpupuyos na sa galit si Rance. Nang makabalik ako ng San Roque, napansin ko na iniiwasan na naman niya ako. Iwasan na niya lahat, huwag lang ako. Hindi ako papayag. You're mine? Mine alone, Caroline. Jeremy, sigaw ni Mama kaya nabalik ako sa tamang wisyo. Ma, anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Get her things. Tumalikod ako para kunin ang gamit ng asawa ko, ngunit nakita ko ang mukha niyang masama ang tingin sa akin. Iiwan kita dito kung hindi ka pa aayos dyan, Jeremy. Baby, sorry, wait. I'll get your things. Nagmamadali akong maglakad para makuha ang gamit niya dahil mangganganak na siya. Jeremy, saan ka ba pupunta? Si Mama. Ma, kukunin ko ang mga gamit niya. Huwag ka maingay. Nagko-concentrate ako. Concentrating. For what? Sa paglalakad. At saan ka pupunta? Sa garage. Narinig ko ang halakhak ni Dad sa likuran. Ay ewan ko sa yung bata ka. Caroline, iwan na natin iyan. Terima, sabi ng asawa ko. Wait, nanginginig ang tuhod ko at hindi ko na alam saan pupunta. Hindi pa nakakatulong ang tawa ni Dad. Masasapak na talaga kita, si Mateo na naiinis na. Wait, bakit ka nandito? Kanina pa ako dito, gago. Your wife asked Mathilda na puntahan siya dito dahil mukhang mangganganak na siya, kaya nandito ako at kanina pa ako naiinis sa'yo, aniya habang inaalalayan ako papasok sa bahay ko. Chairman, pasok po ako, sabi niya kay Dad. O sige lang iho, huwag mo lang ihuhulog ang anak ko sa hagdan sabi pa ni Dad at natawa ulit. Hindi ko maipapangako, Chairman, pag ako nenes dito, itutulak ko siya sa hagdan. Love, sasama ako kina Caroline at Mama Attorney. Sige lang, susunod kami. Nanginginig ang mga pa ko. Bakit ka ba kinakabahan? Iyong asawa mo nga hindi kinakabahan. Sabi ni Mateo. Mangganganak na siya, bakit hindi ako kakabahan? Napabuntong hininga si Mateo. Kapag talaga si Mathilda nanganak ulit, mapupuno ng kantsaw tong gagong ito. Nasaan ba ang kwarto niyo? Kumapit ka sa balikat ko. Inakay niya ako papunta sa kwarto namin mag-asawa. Panay mura siya kada baitang na naaakyat namin. Gago, ihakbang mo ang paa mo. Ihuhulog na talaga kita dito. Hindi ko nga kaya pigilan ang panginginig ng mga binti ko. Gusto mo bang balian ko? Ang ingay mo. Bilasan mo, gago ka. Kaya pa iho, si Dad na mukhang nanunood lang ng nakakatawang palabas. Dad, pwede ba tumahimik ka? Tumawa ulit siya.
Buwiset, paano ba ako napunta sa sitwasyong ito? Namumuo na ang pawis sa noo ko. Kahapon pa namin inaantay na sasakit ang tiyan niya kaya nandito si mama at dad. Iyong mga bata nandoon kay Alexis. Ngunit kanina lang nakadecide si Caroline na magpadala sa hospital. At noong sabihin niya na mangganganak na siya, pakiramdam ko, tumigil ang ikot ng mundo ko. Jeremy, isa na lang gago ka. Ihakbang mo ang mga paa mo. Gago, sinusubukan ko na nga. Gusto mo bang ihulog kita dito sa hagdan? For your information ang bigat mo. Hindi porket isa kang duke, kaya mo na ako. Huwag mo kong bitawan. Gago, itikon mo iyang bibig mo. Tumawa ulit si dad. Kakain muna ako mga iho. Bilasan nyo dyan. Bakit ba ako nanginginig? Kung noon na mangganganak ang asawa ko ng quintuplet at nandoon ako, baka nawalan na ako ng malay. Finally, nakaakyat rin tayo ng second floor. Puno ng sarkasmo na sabi ni Mateo. Ang tagal nyo, sinalubong kami ni Mathilda at agad siyang yamakap kay Mateo. As that idiot love, naiinis na tinuro ako ni Mateo. Ibubuka ko na sana ang bibig ko kaya lang parang bumaliktad ang sikmura ko. Napahawak ako sa bibig ko. Dude, nasusuka ako. Nalukot ang mukha ni Mateo nang balikan ako muli. What? Bakit? Binuntis ka ba ng asawa mo? I'm not joking. Nasusuka ako. Love, samahan mo muna si Jeremy sa banyo. Mukhang noindang yata siya sa katotohanan na mangganganak na ang asawa niya. Natatawang sabi ni Mathilda. I'm gonna kill this idiot, sabi niya at agad niya akong inalalayan papunta sa CR para makasuka. Gago, bilasan mo dyan, sigaw ni Mateo pero hindi ko na siya pinakinggan dahil nasusuka na ako. Nasa loob na ako ng cubicle. What happened? Narinig ko ang boses ni Nathan. That idiot is acting weird. Sinilip ako ni Nathan kung nasaan ako. Hey, you okay man? Hindi ako makasagot dahil samuka na naman ako. Where's Jeremy? Rinig ko sa labas ang boses ni Daph. Bakit nandito sila? Han, why are you here? Si Nathan na nagulat na sumunod pala si Daph sa kanya. Where's our baby? Na kay mama pero teka nga, nasaan ba si Jeremy? I'm here, nang hihina na sabi ko. Kinuha ako ni Nathan at inalalayan na lumabas. Drink this med. Kumalma ka nga. Magiging maayos lang si Caroline, ano ka ba? Sabi ni Daph. At ikaw naman, panasan mo pawis mo. Sabi niya kay Mateo na basang-basa na sa pawis niya. Really, magiging maayos lang siya. Oo nga, isa lang ang ilalabas niya ngayon at hindi quintuplet, Jeremy kaya bakit hindi niya kakayanin? Sa sinabi ni Daph, gumaan ang pakiramdam ko. Lumabas na kami para puntahan ang asawa ko. Ramdam kong pinag-uusapan ako ni Nathan at Mateo sa likuran. Alam kong lalakoan ako ng dalawang ito pero bumabaliktad talaga ang sikmura ko, o di kaya nanginginig ang mga binti ko kada iniisip kong masasaktan ang asawa ko. Mukhang nanganak na yata si Caroline sabi ni Daph na ikinalaki ng mga mata ko. Nagmamadali akong pumunta kina mama at nakita ko silang tuwang-tuwa kasama ni Dad at Mathilda. Ma, si Caroline, Jeremy, anak, nanganak na siya. Wow, ang bilis. Komento ni Daph sa likuran ko. Where is she ma? Nasa loob pa. Hinti lang anak, mamaya, masisilayan mo na ang anak mo. Kinuha ni mama ang kamay ko at inakay ako papunta sa gilid para iupo sa upuan. Ma, kinakabahan ako, natawa si mama. Halata nga anak, pero wala ka namang dapat na ipag-alala dahil malakas ang asawa mo. Tignan mo, nanganak na siya. Yeah, right. Bakit ba ako kinakabahan hindi naman dapat? My wife is strong. Humugot ako ng isang malalim na buntong hininga. Tumingin ako sa mga tao sa harapan, at nakita ko silang nakangiti sa akin. I chuckled. Oo nga, bakit nga ba ako kakabahan? Thank you everyone. Matapos kong sabihin iyon, nakita kong lumabas ang doktor. Where's the husband? Nandito ako Doc. Ihahakbang ko na sana ang mga paa ko palapit sa kanya, nang mapansin ko ang nurse sa likuran niya dala ang anak ko. God, is that my Mariah Joyce Bell? Sigaw ni Mama at Mathilda. My daughter, Jeremy, sigaw ni Daph. The stupid idiot, si Mateo, dalhin niyo sa emergency room. Si Nathan, everything went black. Sa wakas, naghilom na ang mga sugat ng nakaraan.
Napagtanto ni Caroline na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Sa tulong ng panahon at pagninilay, natutunan niyang patawarin ang kanyang ina na si Miranda sa mga pagkukulang nito noong siya'y bata pa. Sa isang mapayapang pag-uusap, nagkapatawaran sila, at muling nabuo ang kanilang pamilya kasama ang kanyang kapatid na si Mathilda. Dumating din ang araw na ipinamana ng mayamang si Don Pablo, ang lolo ni Caroline, ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang pinakamamahal na apo. Si Caroline ang naging tagapagmana ng lahat ng kayamanan ni Don Pablo, na ngayon ay magsisilbing pamanang maipapasa niya rin sa kanyang mga anak. Nabuhay ang kanilang pamilya sa kasaganaan, ngunit higit pa sa yaman, natutunan nila ang isang mahalagang aral sa buhay, ang pagpapatawad ang susi sa tunay na kaligayahan at pagkakaisa ng pamilya. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, naibalik ang pagmamahal, at naging mas matatag ang kanilang samahan. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi isang lakas na nagbubuklod sa mga pusong nasugatan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat po.